Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang patong-patong na reklamo ng QCPD laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay po ito sa alegasyong ginamitan sila ng puwersa ng kampo ng Vice Presidente noong inilipat ng ospital ang Chief of Staff ni Vice President Duterte. Saksi, si Rafi Tima. Kuha ito Nobyembre noong nakarang taon nang pilit ilipat sa St. Luke's Medical Center si Atty. Zuleika Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center. Ang paglipat pinangunahan mismo ng boss ni Atty. Lopez na si Vice President Sara Duterte kasama ang ilang opisyal ng PSG na nakadetail sa bise. Sa kaguluhan, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jason Villamor, Chief ng QCPD District Medical and Dental Unit, na itinulak, sinigawan at ginamitan daw siya ng puwersa ng kampo ni VP Sara. Si Police Lieutenant Colonel Villamor ang napag-utusan noon na dalhin si Atty. Zuleika sa VMMC matapos sumama ang kanyang pakiramdam habang nasa detention facility ng Kamara. Dahil sa insidente, sinampahan ni Lieutenant Colonel Villamor ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion sina Vice President Sara, isang Colonel Raymond Dante, Pitina La Chica at mga John at Jane Does. Ang reklamo dinismiss ngayon ng City Prosecutor's Office ng Quezon City. Sa desisyon, sinabi ni Quezon City Prosecutor Vimar Barciliano na sumobra si Villamor sa pag-discharge ng kanyang kapangyarihan. Hindi rin niya napatunayan na siya ang may otoridad sa kustodiya ni Atty. Zuleika. Ang paninigaw at pagtulak ng mga akusado, reasonable din daw ayon sa ebidensyang nakita ng mga prosecutors. Wala rin daw ni isa sa mga witness ng complainant ang nag-corroborate sa mga ginawa niyang akusasyon. Hininga namin ng pahayag si Police Lieutenant Colonel Villamor at ang QCPD pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Mga nagpakilalang turista na huling kumukuha ng litrato at video ng barko ng Philippine Coast Guard sa Palawan. Sa isang video, makikita pa ang isa na kinukunan ng barko ng PCG na paalis galing sa Naval Base papuntang West Philippine Sea. Ayon sa ilang residente, nagtaka sila sa kakaibang kilos ng umano'y turista. Mas naghinala pa sila na magkabit ang mga nagpakilalang Taiwanese tourists ng CCTV sa resort na kanilang nirentahan kahit walang pahintulot ng may-ari. Nakatutok pa raw ang mga CCTV camera sa dagat. Ayon sa source ng GMA Integrated News, ang mga nagpakilalang Taiwanese tourists ay Chinese nationals na hinihinalang nagsasagawa ng espionage o pang-eespiya. Ayon sa aming source, konektado rin sila sa unang naarestong Chinese national na ayon sa NBI at AFP ay hinihinalang espiya. Itinanggi ng asawa at pamilya ng naarestong Chinese ang alegasyon. Pero ayon sa AFP at NBI, may mga ebidensya sila at nakatakda nilang ilahad sa publiko. 4 na barko ng China Coast Guard binabantayan ngayon ng Philippine Coast Guard sa dagat ng Zambales. Kabilang sa mga ito ang CCG Vessel 5901 o tinaguriang monster ship ng China. Ayon sa PCG, isang barko ng China ang nagtangkapang lumapit sa shoreline ng Zambales. Kahapon, nirespondehan ng Philippine Coast Guard Vessel BRP Cabra ang distress call mula sa isang Pinoy fishing boat. Patay na nang natagpuan ang isang mangingisda. Ayon sa PCG, nakarating din ang distress call sa China Coast Guard vessel na CCG 3304 pero nagsagawa raw ito ng shadowing na humadlang sa pag-recover sa katawan. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Aabot sa 1,000 inaasahan ng Manila Police District na dadalo sa pagsalubong sa Chinese New Year. At marami nga ang nakaabang na sa Jones Bridge. At saksi live, si Jomar Apresto. Jomar? Pia, patuloy ang pagdagsa ng mga tao dito sa Pasig River Esplanade at sa Jones Bridge sa Binondo, Maynila. Lahat sila ay excited para sa fireworks display kasunod ng pagsalubong sa Chinese New Year. Sa katunayan, hindi pa man nase-set up ang stage dito sa Jones Bridge, marami na ang mga nakapwesto sa tulay. Meron pang naglatag ng mga camping chair. Ang ilan naman, nakaupo muna sa gutter. Ang lalaki namang ito, may pa-flowers pa sa kanyang nobya. First time daw kasi nila dito at malapit na rin ang kanilang anniversary. Ang magkakaibigang dentistry students na nakausap namin, galing pa raw ng Valenzuela at first time masasaksihan ng countdown.
Masaya naman daw ang kanilang experience mula pa sa kaninang pag-ikot nila. May grupo rin na magkakatrabaho na excited din sa event ngayon dahil ito na rin daw ang kanilang celebration para sa kanilang birthday. Bukod sa mga tao sa Jones Bridge, marami rin ang nakaantabay dito sa Pasig River Esplanade. Tanaw pa rin naman kasi dito ang fireworks display mamaya at para maiwasan na rin ang siksikan ng mga tao. At dahil patuloy ang pagdagsa ng mga tao, nakadeploy na raw ang mga pulis sa iba't ibang sulok ng Binondo. Gayon din ang mga tauhan ng barangay at iba pang volunteer para masiguro na magiging maayos ang salubong sa Chinese New Year. Ayon sa Manila Police District, aabot sa 100,000 ang inaasahan nilang dadalo sa countdown. Mula umaga hanggang gabi, close to 1,000 distributed sa lahat ng mga pinupuntahan ng mga kababayan natin, sa mga bilihan, sa may ongpin, sa mga kainan. At lalong-lalo na dito kasi mabubuhos ang tao mamayang gabi. Sinasabi nga natin, gusto natin magpaalala sa kababayan natin, lalo na ngayon, huwag nang magdala ng mga malalaking halaga ng pera, mga mahaling bagay. Ang nasa atin ang pag-iingat din. At yung mga kawatan, naghihintay lang yan ng pagkakataon. Super saya. Nag-enjoy po kami ngayon. Super saya ng gabi. Last year, ganun din, madami din tao, pero hindi ganito kadami. Siguro, mas welcome nila yung Ompin, yung Binondo, kasi mas kilala na siya ngayon. Kong Hei Pak Choy! Iya, habang naghihintay ang mga tao dito sa countdown, merong mga nagbabasking dito sa bahagi ng Pasig River Esplanade. At yan muna ang latest mula dito. Live mula sa Binondo, ako po si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Sa National Grid Corporation of the Philippines, unang maglalagak ng puhunan ang Maharlika Investment Corporation. 19.7 billion pesos ang ipapasok na pondo ng Maharlika para makakuha ng 20% stake sa NGCP. Pinirmahan na ang kasunduan sa pagitan ng Maharlika at Synergy Grid and Development Philippines Incorporated na may hawak sa 40% shares ng NGCP. Sa ganitong paraan, makatutulong daw ang gobyerno sa pagsuporta sa mga proyektong makakapagpababa ng singil sa kuryente. At kasama po nito, magkakaroon ng Maharlika ng 2 board seats sa NGCP na mahalaga raw sa pagbabantay ng pamamahala nito. Nauna na nagpahayag ng pagkabahala ang ilang sektor na hawak ng State Grid Corporation of China ang 40% shares ng NGCP. Igir naman ng NGCP na hindi ito banta sa seguridad sa bansa. Bukod po sa job fair, magsasagawa rin daw ng libreng training ang Labor Department para sa mga Pilipinong dating nagtatrabaho sa mga POGO. Saksi, si JP Soriano. 7 taong nagtrabaho bilang POGO worker si Shirley, pero simula nang ipahinto ni Pangulong Bongbong Marcos ang operasyon nito sa Pilipinas, isa siya sa mga nawalan ng hanap buhay. Mabuti at may job fair ang gobyerno. Yun nga lang, 37 na po ako, mas mahirap. Kasi sa POGO before, walang age limit siya. ang magkapatid na Johnny at Joanne na dati ring POGO workers, marami na raw napasahan ng resume, pero wala pa raw indikasyon na matatanggap sila. Kahit po hindi po kami graduate, mga undergrad lang po ganun. Tinanggap po kami ng POGO. Ngayon po, medyo hard po maghanap ng work. And sabi po sa mga sendan ko ng resume, i-email na lang po if ever na makukuha po. Tuloy-tuloy naman daw ang programa ng Department of Labor and Employment o DOLE para hanapan sila ng trabaho. Pero baka raw hindi kaya ang mga paunang sahod. Baka nakikitin lang trabaho sa mga jobs fair, karamihan ay entry level o minimum wage lamang. Ang sweldo nila sa mga IGLs mas mataas sa minimum wage. Kaya bukod sa job fair, magkakasa rin sila ng libreng training para sa dagdag kaalaman o yung upskilling o retooling para maging kwalipikado sa mga available na trabaho ngayon. Ayon sa DOLE, ang top 5 in-demand jobs para sa taong ito ay mga trabahong may kinalaman sa information technology, food manufacturing, hotel and restaurant industry, clerical worker o office staff, at mga manggagawa mula sa renewable energy sector. Hanggang bukas, January 29 ang job fair sa Pasay, kung saan mahigit 5,000 trabaho ang inaalok. Bukas din ito sa mga fresh grad at iba pang naghahanap ng oportunidad. Para sa GMA Integrated News, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Ngayon pong huling gabi ng burol ng namayapang veteranang aktres na si Gloria Romero, inalala siya ng mga tagahanga at dating nakatrabaho. Saksi, si Orby Carampel.
Mula sa mga pinakasikat sa pangalan sa mundo ng showbiz hanggang sa mga tagahangang sumubaybay sa kanya, bumuhos ang pakikiramay sa huling araw ng burol para sa Philippine movie icon na si Gloria Romero na namayapa nitong Sabado sa edad na 91. Meron akong pakiusap sa inyo, ha? Pag-ingatan niyo parati. Mag-ingat kayo. Sa iba't ibang karakter na ginampanan ni Tita Glo sa loob ng 8 dekada. Alam ko kung anong ibig sabihin nun. Momo, make out lang. Or, momox. Hindi mabilang ang kanyang mga nakatrabaho, gaya ni dating Pangulong Joseph Estrada at Iza Calzado na gumanap na mas batang bersyon ni Gloria sa pelikulang Moments of Love. Napakaganda niya, hindi lamang dahil sa itsura niya, kundi sa kanyang pagdala sa sarili, pakikipagkapwa-tao. Nagbigay pugay rin ang co-actor nila sa pelikula na si Dingdong Dantes. Bihira po kasi yung pagkakataon na may makasama kayo talaga na pillar ng industry, na talagang isang inspirasyon. Kakaiba talaga yung naging impact niya sa aking buhay dito sa industriyang ito. Para kay Film Development Council of the Philippines Chairperson Jose Javier Reyes, si Gloria raw ang maituturing na Queen of Philippine Movies. Kung paano niya tratuhin ako bilang writer, bilang director, ganyan din niya tratuhin ang mga utility, even down to the smallest person on the set. To the very end, she was regal. She had demeanor. She had the dignity, which gave premium to the profession. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Pagiging responsableng botante at pagiging mapanuri sa social media. Yan po ang binigyang diin sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series sa Mindanao. Saksi si Sarah Chavez ng GMA Regional TV. Sa Mindanao leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, naging sentro ng diskusyon sa Liceo de Cagayan University sa Cagayan de Oro City ang pagiging responsableng botante at pagiging mapanuri sa mga nakikita sa social media. Kapag nakakita kayo ng content, what do? You have to watch, read, and listen. Consume the content, but for the purpose of finding out kung talaga bang yung content na yan ay totoo. Especially now that deepfake content has been circulating. Pagpili rin ng tamang kandidato ang binigyang diin sa huling bahagi ng Mindanao leg sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon, na dinaluhan ng libu-libong estudyante. This masterclass is not just an event. It is actually a call of action. It is a testament to the critical role that informed and responsible citizens play a vital role in shaping the future of our nation. The challenge of discerning truth from misinformation becomes even more pressing. Fake news undermines not just individual understanding but also the very fabric of democracy and governance. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni Senior Vice President and Head ng GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang kahalagahan sa pagiging masinop at fact-checkers bilang depensa sa mga nagpapakalat ng maling balita o impormasyon. We the people are the leaders. We are the deciders. So make yourselves knowledgeable about these issues. Watch the news on TV. Read digital. And don't fall, rather, for slogans, one-liners, screamers, and hate peddlers. Para sa GMA Integrated News, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.